If you do not like how democracy works in this country, get the out. Pag nambastos ka, babastusin ka rin talaga. Kahit kailan, ang mga dilawan ay salot talaga. Mula noon hanggang ngayon, mga salot talaga ang mga hinayupak. Ang masaklap ngayon, itong dilaw at pula ngayon nagsanib pwersa, kaya ang resulta, boom! Lalong dumami po yung salot sa Pilipinas. Marcos, Aquino, pula, dilaw, sila ang tunay na salot sa lipunan. Sila ang tunay na nagpapahirap sa bayan. At sila ang tunay na mga kawatan sa gobyerno. Kaya nga hindi tayo umuusad-usad ang ating ekonomiya dahil sa mga kulay na yan. Marcos, Aquino, ngayon nadagdagan, Romualdez, Aranita. Meron pang Remulla. Putangin, ang dami na nila. Ito, tibagan po at kampihan sa Senado. Ito po ay mainit po na sagutan sa pagitan ni Idol Robin Padilla, Senador Marcolita, at ni Our Lady of Insertion na si Hontiveros, at si Bindalo na si Tulfo. Mukhang labanan po ito ng pro-China at versus anti-China. At napikon po dito si Bindalo at napamura ang hinayupak. Ulul, itong mambabatas na ito, no? Senador, panay mura dyan sa plenaryo. Mambabatas kayo, ah. Meron bang batas na bawal magmura? Siguro sa mga ordinaryong Pilipino, kagaya sa atin, political vlogger, talagang mapangmura ka sa mga kawatan. Kurakot sa gobyerno, mga amo ni Bindalo. Pero po ikaw, politiko ka, nakasuot ka ng barong, nagmura ka, ang tawag namin sa iyo, bastos kang senador. Magandang gabi ho sa ating lahat. Palike mo muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Berada Agila. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. At siyempre, maraming salamat po rin. Padamay po ang Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel ko po. Pag-usapan po natin itong banatan ng Team Duterte at Team Kalawang. Kasi dilaw at pula pag pinagsama, ayan, kalawang po yan. Tanso. Yan ang resulta. Ito po ay usapin sa Sigalot dyan sa West Philippine Sea. Nagbunga po ang banatan na ito dahil sa birada ni Tariela na ginawang smear campaign laban po sa presidente ng China, na President Xi Jinping, na sinagot nga ho ng Chinese Embassy. Itong kagaguhan ni Tariela. At may pagbabantang ho dito ang China na magbabayad kayo sa ginawa ninyong pambabastos. At biglang bumira naman tong si Bindalo. Gusto daw niya palayasin ang ambasador ng China. Putangin, ano. Itong mga to walang mga alam sa batas. Kaya nga sabi rin ng ambasador ng China, alamin mo muna, Bindalo, yung mga sinasabi mo, pag-iisipan mo mga 2 times bago ka bumira. So medyo uminit po yan. So, kasi nga ang China, hindi naman po pwedeng bastusin lang ng ibang lahi ang kanilang presidente. Kaya ito sa plenaryo po kanina, dyan sa Senado, makikita mo talagang kung ano ang stand ng mga senador. Nagustuhan ko po yung mga birada ni Senador Marcolita, Robin Padilla. Siyempre, hindi natin nagustuhan itong pikon na si Bindalo na biglang napamura ho. Pakinggan po muna natin una itong kayabangan ni Tulfo. O Erwin Tulfo, puro mag-grandstanding, no? Na tila bang wala, hindi nila tanggap yung kabutihan na ginawa po ng mga inchik sa ating mga Pilipino na iniligtas po ang mga buhay na yan. Okay, panoorin po natin itong kagaguhan ni Bindalo. Ito. Mr. President, I rise today in defense of dignity. Wow. Our national dignity. Defense our dignity, our national dignity. Ulul. Sa'yo lang yata yung dinepensa mo kasi binanatan ka ng Chinese Embassy. Spokesperson of the Chinese Embassy recently lectured Filipinos and worse, Philippine officials on the limits of freedom of speech. We are told that criticizing a foreign head of state is completely unacceptable. Well, let me say this then, Mr. President. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Yabang ang buwang, no? Alam mo po yung mga pronouncement mo yan, Bindalo, no? Nakabarong ka pang hinayupa ka. Puta, mabigat na yung mga binibitawan mo, sir, ha? Pwede na tayo magkaroon ng mabigat na problema dyan, eh. Kasi senador ka. Get the fuck out daw. Muntakin mo, papaalisin mo yung ambasador ng China, palayasin mo sa Pilipinas. So ano po yung gusto mong mangyari? Digmaan ba? Or economic war ba? Or putulin ba natin na yung ugnayan natin sa China? Kaya natin, Bindalo, buang ka. Wala kang alam sa sinasabi mo. Hindi ito programa, hindi ito wanted sa radyo. Hindi ito T3.
Hindi ito, putang ina, kung isumbong mo kay Tulfo, hindi po ito. Ang usapin po dito ay national issue. National security na ho ito. Nanganganib tayo dyan. Kung yan, minumura mo ho ang Chinese embassy, pag ginantihan tayo dyan, mangingiyak na naman tayo. Sasabihin na naman natin na bully. Bully ang incheck. Eh, tayo kasi yung masyadong agresibo. Tayo kasi yung mga mayayabang eh. Kayo. Hindi pala kami kasama. Tama naman yung sinabi ng China eh. Dahan-dahan naman. Nang sinabi ng Chinese embassy, dahan-dahan po. Huwag naman masyadong yabang. Kasi wala po tayong ipagmayabang. Dahil po tangina, utot lang tayo ng China. Tandaan mo yan, Bindelo. Kaya ako sa akin lang huminahon. Hindi po yan makakatulong. Ilalo po yan magbibigay ng napakadelikadong pangyayari. At lalong nagsisindika ng apoy. Na palaki ng palaki, pag lumaki yan, hindi na maapula. Kasi ang mangyayari ito, bagayan na talaga ng opisyal ng China at Pilipinas. So saan tayo pupulutin? Isa kangkungan, economic war pa nga lang, wala na tayo. Kaya yung angas nyo, Erwin Tulfo, huwag mong dalhin dyan sa inuporme mong barong na ginastos ng taong bayan yan. Yan lang ang ano natin. Pag masyadong mayayabang, hinayupak eh. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas. This. Layas daw, hindi naman ikaw Pilipino eh. Di ba si Erit Silvester ka? Layas daw eh. Dapat ikaw yung lumayas. Pinalalayas mo yung China, kung lalayas lahat talaga ng inche, may magagawa ka kayang buang ka? Layasan tayo ng mga may-ari ng SM. Layasan tayo ng may-ari ng bangko. Iba pang establishment. Kung saan ang nagmamay-ari ay mga Chinese. Anong mangyayari sa ekonomiya? Dapat ikaw ang ibaon, hinayupa ka. Ikaw yung lumayas. Huwag mo idamay ang bansang Pilipinas. Masyado kang matapang, masyado kang mayabang na wala sa lugar na hindi naman po kailangan ng ganun. Dinadaan mo sa ganyan, mapapanood po yan ng China, hindi kung gumanti ho sa'yo, ano kaya ang mangyayari dyan? Di kasalanan na naman ng China yan, sisihin nyo naman, bully kayo. Kasi nga, malaking bansa ang China. Pag sila bumira, bully. Pero pag tayo bumira, hindi tayo bully dahil nga mali tayo na bansa. Ay putang ina, lumalabas kayo na po ang nambubuli ngayon ng Pilipinas na. Ano man pinanggagawa mo? Yung sinabi mo, layas, shut the fuck out ka. Umalis ka dito. Di ba o pambubuli na ho yun? So pag pinalayas mo, ang isang ambassador ng ibang bansa, isa lang ang ibig sabihin yan. Gusto na ba natin makipagdigmaan? Kasi pag ang mga ambassador sa ibang bansa, pag pinalayas mo, meron pong namumuong digmaan. Yan ang nakakatakot yan. May digmaan ba tayo? Yan ang hindi natin alam. Baka ngayong direksyon ng gobyernong Marcos ay digmaan. Pero ito, dapat kundinahin ito ng maraming Pilipino, itong ginawa ni Erwin Tulfo na hindi pagalang sa Chinese ambassador na nandito ngayon sa Pilipinas. So, tanggalin na natin yung embahada ng China kung ganun. Kasi pinapalayas mo eh. So, ano ho ang mangyayari sa atin kung yung ambassador din ng Pilipinas nasa China ngayon, nasa Hong Kong, nasa Macau, kung palayasin din nila? O sino po yung kawawa? Ano po ang mangyayari sa mga OFW? Kung magka-problema po yung mga OFW sa China, Hong Kong, Macau, ano po ang kakayanan ninyo na mag-rescue? Tangina, hindi nyo niya ma-rescue yung mga mangingisda natin. China pa nag-rescue eh. Pero ito, nagmayabang kayo, wala sa lugar. Ito ba ang sukli ho ninyo sa China, sa kabutihan, kabayanihan ng Chinese Coast Guard na niligtas yung 15 tripulante? Yan, tanong ko po sa inyo. Mga Pilipino ho yun. Hindi ba ho pasalamatan natin eh? Imbis, awayin natin ito, hamun-hamunin natin, palayasin natin, itong ambasador ng China, puta pasalamatan mo. Bulag ka, Erwin Tulfo, sa ginawang kabutihan ng Chinese Coast Guard. Putang ina, kung may problema ka sa ambasador sa China, huwag mong idaan sa plenaryo dyan sa Senado dahil nire-represent mo ang Pilipinas, dinamay mo kami sa katangahan mo. Hindi ganon. Kailangan diplomasiya, pumunta ka doon sa Chinese Embassy. Hindi ko nagustuhan yung ano mo. Ano bang gagawin natin? Sinsya na kung nasaktan kayo sa sinasabi ko. Ganon lang ho. Ngayon naghahamong kang buang ka. Kung gumanti ang China, hindi natin alam. Kaya sabi pa naman ng China, magbabayad kayo. Putang ina, nadadamay tayo dito sa katangahan ng hinayupak na to. Is our house. Hindi sila ang boss natin at tayo ay mga tau-tauhan lang nila. Bakit? Sinabi ba ng Chinese Embassy na, boss kami ninyo, tauhan namin kayo? Wala namang ganun. Pero putang ina, kung tingnan po natin sa nangyayari sa Pilipinas, di ba ho, Tulfo? Totoo naman eh. Yan ang masaklap kasi hindi po natin tinatanggap. Ang mga businessman sa ating bansa ay mga Chinese. Ngayon, sino ang boss ng Pilipino? Chinese. So bakit magmamayabang ka pa? Hindi namin kayo boss. Yung may-ari ng video, sino? Chinese. Sino yung empleyado? Pilipino. Puta, tanggapin na natin. Yan yung nakatotohanan. May-ari ng Jollibee, Chinese. Sino yung mga empleyado? Pilipino. Oh. May-ari ng ISIM, Chinese. Sino yung empleyado? Pilipino. Oh. Sino yung boss natin? China. Pero hindi nila silabi ng ganun. Na boss kami ninyo. Ang nasa isip nila, kaibigan tayo.
Kayong mga tanga kayo, nasa Senado, wala kayong mga pinag-aralan, hinayupa kayo. Hindi ninyo alam yung mga sinasabi ninyo. Nasaktan kayo sa sinasabi ng Chinese Embassy. Dandahan naman kayo. Pag-isipan nyo ng maraming bisis bago kayo bumira. Anong pinapakialaman yung freedom of expression? Hindi naman pinakailaman ang China sa freedom of expression natin sa Pilipinas. Hindi may freedom of expression din siya kasi nandito siya sa Pilipinas. Hayaan mo rin magsalita yan. O di ba ho? Patas lang. Nagbitaw ka ng masama. Sinita ka, umiyak ka. So ngayon, nagsalita ka, itanga mo. The Chinese embassy officials, No. you do not have the moral authority to lecture Filipinos about freedom of speech. Wala po, hindi po nag-lecture ang Chinese Embassy sa Pilipino. Ikaw lang. Sa'yo lang, dong. Huwag kang mima dyan. Huwag kang mandamay. Mga Pilipino, naghanap ka ng kakampi. Kayo lang, mga dilawan, pinklawan, hindi naman nagli-lecture. Yung Chinese ambassador, nilabas lang niya yung statement niya, spokesperson nga eh. Yun yung namin, damdamin, mga inchik. Di ba ho? Ito yung saloobin namin sa sinabi mo, tulpo. Kaya pamura-mura ka pang buang ka, hindi bagay sa'yo. Ikaw nga, Amerikano ka man, nandito ka, nagsalita ka dyan, nakalusot ka, pinalusot ka ni Bangag. Yabang lang yan. Pero again, napakadelikado po itong kagustuhan ginawa ho ni Erwin Tulfo na nagmistulang pinagtabuyan niya po ang mga inchik sa bansang Pilipinas. Hindi ko po maintindihan, no? Itong gobyernong nakangiwi ang tanga, kagaya itong si Erwin Tulfo, bakit mo pinagtabuyan yung China? Anong meron? Dahil nasaktan ka, sinagot ka, nadahan-dahan lang? Utang ina, ikaw nag-umpisa. Kayo ni Tariela. Sumagot yung inchik, mangiyak-ngiyak ka, feeling victim. Hindi na po tayo tumatama sa bansang ito dahil sa mga kagaya ninyong mga leader na mga walang kwenta at pahirap lang sa bayan. Kagaya ito si Ontiveros, nagkasundo sila, kinampihan niya si Erwin Tulfo, kinampihan niya si Tariela. So ganito ba talaga ang foreign policy ni Bangag? Awayin yung China? Kasi hindi po kayo tumutugma sa mga sinasabi ho ninyo ngayon at sa kalagayan po ng ating bansa. Bagsak na nga po yung ekonomiya natin, inaaway pa natin yung isang bansa na malaki yung ambag sa ekonomiya. Eh kung yung point mo lumayas ang China, kung lumayas lahat yan, so ano ang mangyayari sa ating ekonomiya? Palyado. Yung mga durian nga natin, yung saging, kung ayaw na po mag-angkat ang China sa atin, so tigok na lahat yung ekonomiya natin. Bigas, nag-import din tayo sa kanila. Kung hindi tayo bibigyan ng bigas, ano po ang mangyayari sa atin? Hindi bagsak ang ekonomiya. Kaya ayusin niyo po yung paninindigan nyo. Hindi po pwedeng madadaan sa sindakan eh. Dahil ang bansang sinisindak mo, hindi masisindak. Dahil napakalaking bansa po yun. Nasa kalingkingan lang tayo. Pakinggan natin yung counterpart ni Bindalo. Pwede ba nating maging kakampi ang China? In principle, bakit hindi? Pero pwede ba nating maging kakampi ang China kung ipagpapatuloy niya ang pinaggagawa niya sa ating karagatan, sa internet, at nagsimula na siya, laban na sa mga opisyal ng ating gobyerno, both sa executive at sa legislature. Wala akong maalalang previous incident, Mr. President, na kahit sinong ambassador ng ibang bansa dito sa Pilipinas ay nag-post sa embassy page nila ng ganyang banta ng kanilang spokesperson ng Chinese Foreign Ministry laban sa mga opisyal natin na nagsasalita lamang para sa pambansang interes. Tanga mo eh. Wala talaga kang makikitang bansa, China lang. Bakit ba? Meron bang opisyal ng gobyerno na nambastos sa presidente ng Amerika? Ontiveros? Meron bang opisyal ng gobyerno na nambastos sa presidente ng Russia? Meron bang opisyal ng gobyerno na nambastos sa presidente ng Malaysia, Vietnam at iba pang bansa? Wala ho, di ba? Pero mayroong opisyal ng gobyerno na nambastos sa presidente ng China. Kaya anong gagawin po ng Chinese Embassy? Papayag lang ba ho sila na bastusin si President Xi Jinping? Tanga naman ng mga inchik na yan. Kaya ito po yung resulta eh. Sumagot ang China. Hindi nila nagustuhan yung kayabangan ni Tariela. Oh, so feeling victim tayo? Di porket sila ay hindi Pilipino, porket sila ay imbahada lang ng China na nandito sa ating bansa, sasabihin mo na wala kayong karapatan magsalita ng ganun? Hindi ho eh. Kailangan din po nila protektahan ang kanilang presidente. Yung pinanggagawa nyo ng mga black propaganda sa China, hindi po pwedeng palampasin yan. Kasi Chinese sila. Mahal nila ang Pangulo. Huwag na natin ilayo. What for example, si Bangag, may isang foreigner na bastusin si Bangag. Hindi ba ho? Anong reaction po? Kagaya ganito. No? Kunyari, sa China na lang gawin natin. Sa China. Ang China, ambassador ng Pilipinas, bastusin ng inchik doon sa China ang Pangulo. Anong gagawin ng ambassador ng Pilipinas? Pangulong Bangag. Diba? Kung si Bangag babastusin ng isang opisyal sa China, doon sa China, anong gagawin ng ambassador ng Pilipinas? Tatahimik lang? Hindi naman ho siguro. Siyempre maglabas doon po sila ng statement at pagkadismaya. So ngayon, kakampihan mo yung kabaluktutan ninyo, buang mo. Pati kay Senator Erwin, meron na po silang post na Mr. Senator. Bukod kina Commodore Tariela, Senator Kiko, Representatives Shell at Laila, at sa akin din po. Pwedeng maging kakampi
kapag itinigil yung ganyang mga gawi ng isang hindi kakampi. Tanga mo. Bulag ka, Hontiveros, no? Alam mo ho, malabo itong mga animal na to. Pwede ka kakampi ang hindi kakampi. Pwede maging kakampi ugag. Matagal na natin kakampi ang China tapos sasabihin mo hindi kakampi. So ibig sabihin, ang tingin po ninyo sa mga sa China kalaban talaga, putang ina, kayo lang may alam. Kami hindi namin alam. Kasi ang tingin namin sa China kaibigan. Paano po yung ginawa ngayon ng China? Na iniligtas ang 15. Kung kalaban yung tingin sa atin ng China, hinayaan lang nilang maanod. Di ba ho? Ayan, lumubog na kayo dyan, mamatay na kayong lahat. Hindi nga ganun na nangyayari. Iniligtas po ng Chinese Coast Guard ang 15 mga Pilipino. Kung ang tingin lang ng China sa atin, kalaban, kaaway, ubuli, gaya ng inyong mga propaganda, kayong mga senador, hindi sana bahala na mamatay itong mga Pilipino na to. Kalaban namin kayo, kaaway. Ang totoo kasi, hindi natin silang kaaway. Tingnan mo, tinanggap lang ng Pilipinas. Oh, itong 15. Ayan na, oh. Hinatid ng China. Oh, i-turn over ng Chinese Coast Guard sa Philippine Coast Guard ang 15 nakaligtas, iniligtas ng China. Oh, hindi ba ito turing kakampi natin? Come on. Senador Hontiveros at Erwin Tolpo, hindi ba natin kakampi itong China na iniligtas na nga nila ang kababayan natin na kamuntikan na sa bingit ng kamatayan? Ayan na po, malaya, buhay na buhay, alive and kicking. Ayan tayo. Hindi nyo matanggap? Kasi Chinese ang nagligtas? Ay puta, ibig sabihin yan, ang Chinese ay hindi natin kaaway. Hindi natin kalaban. Alam mo, hindi nga tumatama itong si Erwin Tolpo. Bakit? Tingnan mo, si Erwin Tolpo, pinapalayas ang Chinese ambassador. Pero ano ho ito? Naglabas ng statement, January 15, tama? 2025, ang Pilipinas, na ang Chinese national visa-free na sa Pilipinas sa ilalim ng bagong patakaran. Maaaring pumasok ng walang visa at manatili na hanggang sa 14 days. Anak ng kamuti. Visa-free ha? Ang isang inchi sa loob na pwedeng manatili ng 2 linggo po ito. Pero anong ginawa ni Tulfo? Pinalayas yung ambassador. So kung ako China, kasi ang point nito, makaakit ka ng turismo. Paano ka makaakit ng turismo? Kahit free visa pa yan, kung yung trato ng Pilipinas sa mga inchik ay i-level po ninyo ng mga kidnapper, ay putsang ina. Wala na pong pupunta na inchik dito. Tapos yung inasal ninyong mga buang kayo, kahit gumawa na ho ng magandang asal ang itong China, so sinasabi pa rin ho ninyo, yung argumento po ninyong bully ang China. Yan ang mahirap sa atin. Hindi tayo marunong maka-appreciate ng ginagawa ng China dahil ang iniisip po ninyo kalaban ang China. Pero hindi nga ho natin kalaban ang China. Bago po natin si Idol Robin Padilla, pakinggan natin ng kaunti si Senador Marcolita. Narito po. Na sa bawat balita na ating isa sa publiko o ipapaalam sa ating mga kababayan, ay kinakailangan meron tayong kaparaanan para sa ganoon ay matiyak natin na ang ating paglalahad o pagbibigay ng impormasyon sa publiko ay hindi magiging cause ng panic o kaya ay maaaring ma-misinterpret ng publiko. Ibig sabihin, meron pong kaakibat na responsibilidad na maiwasan natin ang hindi pagkakaunawaan. Kasi pag nagkaroon po ng misinterpretation, lalo pong lalala ang isang maliit na problema. Correct. Yun nga ang nangyayari po sa atin ngayon, Mr. President, papalaki ng papalaki. Siguro kung pakakaiwasan pa natin yung mga bagay-bagay, lalong-lalo na sa pagsasalita ni Tariela. spokesperson Tariela, imbes na po siguro papaliit ang ating problema, baka lalong lumalaki. May kasabihan po kasi tayo, Mr. President, na ang pagkakamali ay hindi may tutubid ng isa pang pagkakamali. Exacto. Maaaring sabihin natin, may mali ang China. Ngunit, kung halimbawa sa kanyang paghahayag ng mga bagay-bagay na maaaring malaman ng publiko tungkol sa mga inakala nating pagkakamali o ginagawa nilang mali sa West Philippine Sea, siguro yun ay paalam natin sa paraan na hindi tayo makagagawa siguro ng lalo pang mas malaking pagkakamali na katulad po ng ginawa niya. Kailangan po bang gumamit pa siya ng mga cartoon caricatures para ipakita niya ang Pangulo ng China Correct. sa isang negative at isang nakakahiyang mga pamamaraan. Alam po ninyo, Mr. President, dito sa ating tinatawag na West Philippine Sea na kinukuwenta nga nila yan, ito ay halos equivalent ng ating exclusive economic zone. Mas marami pa pong features ang Vietnam na okupado kaysa sa China. Meron din pong features na nasa loob ng ating West Philippine Sea na ngayon ay sinakop o occupied ng Malaysia. Tinanong nga ako ng Chinese ambassador, sana man lang o kaya gusto naming mangyari, kung paano nyo pinakikitunguhan naman ang Vietnam sapagkat claimant din naman sila, pare-pareho tayong claimant. Sana hindi naman yung paraan na parang kami masyado naman kaming kontrabida. Yung Malaysia, nandun din naman. Pagpupunta rin naman yung barko ninyo doon, tinataboy din naman kayo. Totoo naman po yun, Mr. President. So, sa ganito pong mga sitwasyon,
Kaya ko po naitanong kanina, Mr. President, kung si Ginong Tariela ang pinaka-spokesperson ng ating bansa, ang pinag-uusapan ay foreign relations. Kasi po, ito po, sa sarili po niyang statement, doon sa kanyang panel discussion organized by Strat-based ADR Institute, ganito po yung sinasabi nila, Mr. President. Not every event in the West Philippine Sea is openly released to the public. The info must first go through the Information Working Group. Ito po ay kinabibilangan ng mga sumusunod, Mr. President. DND, AFP, DFA, DOJ, National Security Council, at saka yung PCG, yung Philippine Coast Guard. Ito po yung National Task Force sa West Philippine Sea. Kapag ka po yung IWG, ito po yung, ay na-process na po yung information at nagkaroon ng desisyon na i-release, tsaka lamang po i-release. Ibig sabihin po nito, talagang pinakaiingatan din natin na kahit paano ay makagawa tayo ng diplomatic kings or whatever. Ganun po dapat sana ang magpakaingat sana sila, lalong-lalo na nga po ay meron na nga tayong problema. Karaniwan po kasi sa mga bansa na merong ganitong disputes. Kagaya po ng sinasaad po ng ating Book 4, Title 2, Chapter 1 ng ating Executive Order 292, Mr. President. Ito po yung tinatawag nating Administrative Code of the Philippines. Pagka pinag-uusapan po ay foreign relations talaga, ay ang Department of Foreign Affairs ang dapat po sana ang opisyal na magpapaliwanag o magpo-convey ng ganong klaseng pagpapaliwanag o anumang gustong i-convey sa ating mga karating bansa. Tama dyan, DFA talaga yan, hindi si Tariela. Yung foreign policy, Department of Foreign Affairs yan. Hindi rin si Erwin Tulfo. Kasi imbis na palamigin natin yung issue, pigilan natin na lalong lumala, pinapalala ni Erwin Tulfo at ni Tariela, pati ito si Hontiveros. Kaya ano po ang maasahan natin dito? Di lalong gulo ang abutin at tayong mga Pilipino dito ang mapapahamak. Kaya tama ito, tingnan mo ha. Mas gusto ko itong sagot ni Senator Idol Robin Padilla, ribat no? Laban dito kay Erwin Tulfo at kay Hontiveros. Pakinggan natin. Ako po ay nakinig at napanood ko po ang mga talumpati ng ating mahal na kasama, Senator Risa Hontiveros, Senator Marcoleta, Senator Erwin Tulfo, patungkol po sa kaganapan na nangyayari ngayon sa pagitan ng Chinese Embassy at sa atin pong mga senador. Ang akin po lang mungkahi sana, ako po ay naniniwala, mga mahal kong kasama, na itong usapin na ito ay masyadong popular sa ating mga kababayan. At ang magsalita ka ng patungkol sa pagsasaayos ng singgalot na ito ay hindi pabor sa sino man na magsasalita nang gusto mong magkaroon ng kapayapaan. Pero sa usapin na ito, ako po ay tatanggapin ko kung ano ang sasabihin ng mga tao sa akin. Kung sasabihin nilang, pro-China yan, okay lang po. Wala pong problema. Ang akin pong gustong sabihin sa ating mga kababayan, alam niyo, ang isang bagay, pag hindi natin inayos, pag hindi tayo nagtulong-tulong na maayos, lalong-lalo na sa kapitbahay natin, kapitbansa natin, hindi po ito makatutulong sa atin. Hindi po ibig sabihin na ako'y pumapayag na pagsalitaan ng hindi maganda ang ating mga kasama ng Chinese Embassy. Aba, hindi rin naman tama yon. Pero, hindi rin naman po tama na ang isang opisyal natin sa gobyerno, na isang uniformado pa, ay gagawa ng katatawanan o karikature ng presidente ng China. Tama ka dyan, Idol Robin Padilla. Alam mo, mas matalino pa itong si Idol Robin Padilla. Sa mga nagsasabi, wala kang pinag-aralan na Idol Robin Padilla, wala kang alam. Pero putsa, in fairness ha, si Robin Padilla ngayon ang pinakamatalinong senador. Namali naman bakit mo binibira itong presidente ng China? Bakit ginagawan mo ng mga smear campaign? Dapat hindi ganun Opisyal ka ng gobyerno, nagre-represent ka sa Pilipinas, idamay tayong lahat sa mga sinasabi mo. Di ba, ikaw ay kumador. So lahat ng sinasabi mo, putang inadala ng Pilipinas. Kaya tama ito si Idol Robin. Tuloy Kaya, kung ano man po ang ginawa ni Admiral Tariela, ay pinakikiusapan ko po siya na huwag niya ulitin. Eksakto. Sapagkat, pag nambastos ka, babastusin ka rin talaga. Tama. Wala po tayong magagawa sapagkat duty ng kahit na sino na ipagtanggol ang kanilang Pangulo. Galing mo, Idol Robin Padilla. O ngayon, gumanti ang China, mangyak-ngyak, piling biktima tayo. Kaya kung ayaw nyo gawa ng hindi maganda, ayaw nyo makatanggap ng statement ng China na hindi maganda, tapos piling kayong biktima, magsiiyakan kayo, tama naman yung Chinese embassy. Yung ambassador, dahan-dahan kayo sa mga sinasabi ninyo. Pag-isipan nyo ng 2 times. Tuloy po. Ang gusto ko lamang pong sabihin dito, aking mga kasama, tama po, naniniwala po ako na hindi makatwiran ang ginagawang pambobomba ng tubig sa ating mga mangingisda, sa ating Coast Guard. Pero matagal ko na rin sinabi na may budget naman ng Coast Guard, ba't di kayo bumili ng mas malakas na water cannon at gumanti kayo? Hindi naman po pwede na lagi tayo magpapaawa. At parehas naman kayong
Tinatawag natin tanod ng Karagatan. Coast Guard kayo pareho. Hindi naman kayo gray ship. Ang gray ship, yun ang military. Kapag hindi naman pwede yun. Yun ang tinatawag natin ng escalation. Pero kung dalawa kayong white ship dyan, at nagbombahan kayo ng tubig dyan, Okay lang yan. walang ano yun. Walang issue yun, walang escalation yun. Dahil pareho kayong tanod baybayin. Pareho kayong nagpoprotekta ng coast natin. Exactly. Pero para sa usapin, nang ikaw ay magtatalumpati at gagawin mong katatawanan yung Pangulo ng isang bansa, palagay ko, kaya sana po, nakikiusap po ako sa Chinese Embassy at sa ating mga kasama na sana po ay matapos na ito, makapag-umpisa na po tayo ng magandang relasyon, pag-umpisahan natin ng pag-uusap, sapagkat, alam niyo po, meron din po tayong ibang mga kasinggalot. Tahimik nga lang tayo. Katulad po ng aking best friend sa Malaysia. Malaysia. Kasinggalot natin yan sa Sabah. Ilan ng Pilipinong naging stateless doon? Ilan ng Pilipinong diniport nila? Pero naging tahimik naman tayo. Wala naman akong naririnig. Kaya sana, kung ano po yung ginagawa ng iba din sa atin, pantayan din natin. Alam nyo, masakit sa akin magsalita ng patungkol sa Malaysia dahil kapatid ng mga Muslim yan. Pero ini-example ko lang po sa inyo na meron din tayong problema sa ibang lugar na meron din ginagawang pang-aabuso din sa atin na hinihingi ko din na magsalita din kayo. Tama po kayo, Idol Robin Padilla, kasi nga, marami kasi nga bansa dyan nag-aagawan dyan sa West Philippine Sea. China, Vietnam, Malaysia, tayo. Apat na tayo dyan o mayroon pang iba. Pero ang hindi lang maganda, dito sa foreign policy ng Pilipinas under bangag admin, ang init ng dugo natin sa China. Para bang, pag tinignan natin yung China, kalaban ang datingan. Pero, ang tingin naman ng China sa atin, hindi kalaban. Patunay riyan, nung nirescue nila. Na 15 mangingisda, 17 nga, 2 patay. Dapat tinitimbang ho ninyo, Erwin Tulfo, Hontivirus, mga salot ang mga animal. Pagkatapos gumawa ng kabutihan ng China sa atin, susuklian natin ng ganito, smear campaign. Yung nagsisindi tayo ng apoy. Ako ang point, tama yung point dito ni Idol Robin Padilla at Senator Marcolita. Bakit yung trato ninyo sa China ngayon ay hindi ninyo ginawa doon sa Vietnam na mas marami pang inangkin na teritoryo kumpara sa China? At bakit hindi mo rin ginawa dyan sa Malaysia? Anong logic? Sa Malaysia, Sabah, pinaglalaban natin. Ano po yung logic ng galit ni Erwin Tulfo at galit ng mga Dilawan Hontiveros na pinapalabas nila kalaban ang China? Meron pang ibang bansa na mas maraming inaangkin na teritoryo natin, maliwanag pa yun. Vietnam, Malaysia. Okay. Mapupulaan tayo na ang foreign policy ninyo ay galit-galitan kayo sa incheck. Pero hindi nga epektibo yan. Ang pinakamaganda pong gawin, makipagkaibigan tayo sa incheck. So ngayon, dito na naman lalabas. Ano ka, pro-China o anti-China? Ako sa akin, hindi tayo pro-China, pro-Philippines tayo. Kaya nakikriticize tayo sa mga senador na ito, kagaya ni Erwin Tulfo, kagaya ni Hontiveros, dahil para yan sa kapakanan ng ating bansa na wala tayong kaaway, na hindi na lalong lumala ang problema natin sa China na dati nang tinahi ni former President Duterte. O anong ginawa ho ng mga opisyal ng gobyerno? Ni Bangag? Puta, pinalala ho ang issue at lalong napakadelikado ho ito sa bansang ito. Kung tutuluyan ng China yung sinabi nila na magbabayad kayo, kung economic war, bagsak lalo ang ekonomiya ng ating bansa.